Arcade at console gaming sa Pilipinas noong dekada 80 at 90. Noong dekada 80 at 90, ang mundo ng games sa Pilipinas ay hinubog ng dalawang magkaibang ngunit magkaugnay na karanasan, ang maiingay at makukulay na arcade, at ang mas tahimik ngunit masinsing saya ng paglalaro sa pamamagitan ng game console sa loob ng tahanan. Sa panahong wala pang online games at social media, ang paglalaro ay isang pisikal at panlipunang aktibidad, isang paraan ng pagtitipon, pakikipagkaibigan, at pagtaka sa simpleng realidad ng araw-araw. Sa mga arcade, makikita ang grupo ng kabataan at maging matatanda, nakapalibot sa mga makina na kumikislap ang mga ilaw at umaalingaw-ngaw ang tunog. Barya ang puhunan, lakas ng loob ang puhunan sa bawat laro. Dito nabuo ang kultura ng kompetisyon, kung sino ang may pinakamataas na score, sino ang kayang tumagal sa isang credit, at sino ang may alam sa mga lihim na galaw. Ang mga arcade ay naging tagpuan ng iba't ibang uri ng tao, pantay-pantay sa harap ng screen, nagkakaisa sa isang layunin, ang manalo at mag-enjoy. Kasabay nito, unti-unting pumasok sa mga tahanan ang console gaming. Sa mga sala ng bahay, nagtitipon ang magkakapatid at magkakaibigan upang maglaro sa isang telebisyon. May palitan ang controller, may asaran kapag natalo, at may sabayang tuwa kapag natapos ang isang mahirap na yugto. Ang paglalaro ng console games ay nagbigay ng mas personal na karanasan, mas mahabang oras ng paglalaro, mas malalim na kwento, at mas matibay na alaala. Sa dekada 90, lalo pang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang arcade at console gaming sa Pilipinas. Ang mga arcade ay naging simbolo ng lakas ng loob at husay, habang ang console gaming ay naging sentro ng bonding at pahinga sa bahay. Magkaiba man ang kanilang anyo, pareho silang nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa kultura ng kabataan. Ang arcade at console gaming noong dekada 80 at 90 ay higit pa sa libangan. Isa itong kolektibong alaala ng henerasyong natutong makipagsabayan, makibahagi, at mangarap sa gitna ng tunog ng coins, controllers, at pixelated na mundo. Isang panahong patuloy na binabalikan bilang gintong panahon ng video gaming sa Pilipinas.